Kung kayo po ay naantig at humanga sa istorya ng buhay ng mga unang ninuno ng bansang Israel na sina Abraham, Isaac at si Jacob, tiyak na hinding-hindi ninyo malilimutan pag narinig ninyo ang tunay at detalyadong kasaysayan ng buhay ni Jose. Si Jose ang teenager na pinagtangkaang patayin at ibinenta pa ng kanyang mga kapatid sa ibang bansa para lamang maging alipin. Sa murang edad niya, papaano nga bang nalampasan ng kabataang ito ang matinding pagsubok sa kanyang buhay? Ano ang sikreto niya at papaano niya ginantihan ang mga taong may atraso sa kanya? Ito ang ating magiging paksa sa episode na ito ng Genesis series. Kung nais ninyong tuklasin ang buong pangyayari mula sa pagpapalayas kay Satanas sa langit, ang pagkahulog ni Adan at ni Eva sa kamay ng Diablo, ang dahilan ng dilubyo na pumatay sa lahat ng mga sinaunang tao ng kasaysayan, at ang tunay na dahilan kung bakit iba't iba ang wika ng mga tao sa mundo, ganun din ang pakikipagsapalaran ni Abraham, Isaac at ni Jacob sa lupang ipinamana sa kanila ng Diyos, inaanyayahan ko po kayong panoorin ang ating Genesis series mula sa episode 1. Nasa comment section po ang link. Naging anak ni Abraham si Isaac, at naging anak naman ni Isaac ang magkapatid na Esau at Jacob. Si Jacob na ang nais lamang ay matagpuan ang babaeng kanyang magiging kasama sa habang buhay, ay humantong sa pagkakaroon ng 13 anak mula sa 4 na babae. Ang unang babae ay si Leah, kung saan naging anak ni Jacob sina Ruben, Simeon, Levi, Juda, Isakar, Zabulon, at ang kaisa-isang babae na si Dina. Mula sa aliping si Bilha ay naging anak naman niya sina Dan at Neftali. Mula sa isa pang alipin na nagngangalang Zilpa ay naging anak naman niya sina Gad at Aser. At mula kay Raquel na babaeng tunay na pinakamamahal ni Jacob ay ipinanganak naman sina Jose at Benjamin. Nabalot ng iba't ibang eskandalo at kasalanan ang pamilyang itinatag ni Jacob dahil sa kanyang mga anak. Pinagsamantalahan si Dina ng isang prinsipe at ginawang asawa ng labag sa kalooban nito, na naging dahilan naman upang patayin ng kanyang mga kapatid na sina Simeon at Levi ang lalaking humalay sa kanya. Dinamay din sa pagpatay ang ama nito at ang ilan pang mga kalalakihan sa kaharian ng Sikem. Ang iskandalong ito ay nasundan pa ng pagpatol ng panganay na si Ruben sa aliping si Bilha na isa sa mga concubine ng kanyang ama. Bukod dito, nagsimula na ring makapasok ang pagkakaroon ng mga Diyos-Diyosan sa loob mismo ng pamilya ni Jacob, isang bagay na mahigpit na ipinagbabawal ng Diyos mula pa kay Abraham. Nagkaroon din ng mga inggitan sa mga asawa ni Jacob, lalo na sa pagitan ng magkapatid na Leah at Raquel. Inggitan na nakita ng mga bata sa kanilang paglaki, kung kaya't lumaki rin silang may inggit at mainitin ang mga ulo. Mga katangiang madalas magbigay ng problema sa kanilang amang si Jacob. Pero sa gitna ng mga iskandalo at kasalanang gumulo sa pamilya ni Jacob, isa sa kanyang mga anak ang lumaking masunurin sa magulang at may takot sa Diyos. Si Jose, ang anak ni Jacob kay Raquel, at pang-11 sa kanyang mga anak na lalaki. Mabait, masayahin at aktibong bata, yan ang mga ugaling gustong-gusto ni Jacob kay Jose. Kamukha rin siya ng kanyang ina na isang magandang babae at kahali-halina noong kabataan nito. Kaya naman, mula nang mamatay si Raquel, ay lalong naging malapit ang loob ng mag-ama sa isa't isa. Si Jacob ang naging taong tanging sandalan at mapagkakatiwalaan ni Jose ng mga panahong yon. Ngunit ang pagiging close ni Jacob at ni Jose ay naghatid ng selos sa iba pa niyang mga anak. Kung tutuusin, may kasalanan din naman kasi si Jacob kung bakit dumating sa punto na kamuihan si Jose ng kanyang mga kapatid. Ipinakita kasi ni Jacob sa iba niyang mga anak
ang natatanging pagtingin niya kay Jose na para bang ito na lang ang kanyang anak. Sinikap naman ni Jose na abutin ang kanyang mga kapatid at ipadama sa kanila ang pagmamahal na nararamdaman niya sa kanyang ama. Ipinaliwanag din niya sa mga ito na mahal din sila ng kanilang ama. Pero imbis na magbago ang turing ng mga ito sa kanya, lalo pa siyang kinamuhian ng mga ito. Sinabi ni Jose sa kanyang ama ang problema niya sa kanyang mga kapatid at ikinuwento din niya ang mga kasalanang ginagawa ng mga ito. Hindi kasi niya matiis na patuloy na nagkakasala ang kanyang mga kapatid sa Diyos, kaya nais niya na ang kanilang ama mismo ang makipag-usap sa mga ito. Umaasa siya na baka sakali ay magbago sila ng ugali kapag mismong si Jacob na ang nakipag-usap sa kanila. Bilang respeto, nakikinig naman din ang mga binata sa kanilang ama. Ngunit sa loob-loob nila ay lalong lumalaki lang ang inis nila sa kanilang kapatid nang malamang isinumbong sila nito sa kanilang ama. Isang araw ay niregaluhan ni Jacob si Jose ng isang napakagandang tunika na may iba't ibang kulay. Kasuotang isinusuot lamang ng mga taong may matataas na estado ng buhay. Hindi nagustuhan ng mga binata ang ginawang ito ng kanilang ama dahil para bang lalong ipinamumukha nito sa kanila na natatangi at paboritong anak si Jose. Na-misinterpret din ito ng mga nakakatandang kapatid niya dahil lumalabas na baka bandang huli pa nito ay mapunta pa kay Jose ang mga prerogative na para lamang sa panganay ng pamilya. Ang karapatang kung matatandaan ay naging dahilan kung bakit nag-away si Jacob at si Esau. By the way, kamusta na nga pala si Esau? Alam niyo ba na mula nang mamatay si Isaac, naghiwalay na ng landas si Jacob at ang kanyang kapatid na si Esau. Naglaho man ang galit ni Esau sa kanyang kapatid na si Jacob, pero yun na ang naging huli nilang pagkikita sa libing ng kanilang ama. Nakuha na ni Esau ang gusto niya, ang kayamanang dapat niyang manahin bilang panganay ng pamilya at sapat na ito sa kanya. Pero dahil ibinenta ni Esau noon ang kanyang pagkapanganay kay Jacob sa isang platong pagkain, at dahil si Jacob ang nakakuha ng basbas ni Isaac para lamang sa panganay, naiwan kay Jacob ang karapatan upang maging leader ng kanilang pananampalataya. Mga bagay na hindi naman interesante para kay Esau. Ang mahalaga sa kanya, nakuha niya ang kayamanan ng pamilya. Pero ganun pa man ay pinagpala din ng Diyos si Jacob at pinarami ang kanyang mga ari-arian. Dahil naman sa ginawa ni Ruben na pagpatol sa concubine ng kanyang mismong ama, nawala sa kanya ang mga pribilehiyo ng pagiging panganay. Kaya naman umasa ang mga sumusunod sa kanya na mapupunta sa kanila ang mga blessings na ukol sa kanilang panganay na si Ruben. Pero sa nakikita nilang pagtrato ni Jacob kay Jose, mukhang mapupurnada pa ito. Kaya naman naging tila banta ang tingin nila sa kanilang mismong kapatid. 17 taong gulang lang noon si Jose nang bigyan siya ni Jacob ng napakagandang tunika na may iba't ibang kulay. Isang araw ay nanaginip si Jose at nakita niya doon na silang lahat na magkakapatid ay nagbubungkos ng mga bungkos ng trigo. Walang ano-ano'y bigla na lamang daw yumuko ang mga bungkos ng trigo sa bungkos na pag-aari ni Jose. Kinuwento niya ito sa kanyang mga kapatid at sa kanyang ama at lalong nagningas ang galit nila sa kanilang kapatid. Ano ibig mo sabihin, mamamahala ka sa amin at yuyukod kami sa iyo? Ang sagot ng isa sa mga magkakapatid. Hindi nakasagot si Jose sa takot sa kanyang mga kapatid at sa halip ay nanahimik na lang siya. Kinabukasan na naginip na naman si Jose at sa pagkakataong ito, nakita niya na ang buwan, ang bituin at ang araw ay yumuyukod sa kanya. Kwinento niya rin yon sa kanyang pamilya at nag-react si Jacob sa pagkakataong ito. Ano ibig mo sabihin? Pati kami ng nanay mo yuyukod sa'yo? At muli ay nanahimik na naman si Jose habang ang kanyang mga kapatid ay nakatingin sa kanya ng masama. Pero ganun pa man, iniisip-isip ni Jacob yung panaginip ng kanyang anak. Alam niya sa sarili niya na Diyos ang nagbigay ng panaginip na ito sa kanyang anak at tiyak na may gustong ipaiwatig ito tungkol sa kinabukasan nito. At alam niyo ba na habang ikinikwento ni Jose yung kanyang mga panaginip sa kanyang pamilya, nababanaag nila ang tila liwanag ng banal na espiritu na lumulukob sa kanilang kapatid at inilalayo nila ang kanilang paningin kay Jose. Sabi nga ng Panginoong Hesus, ang bawat isa na gumagawa ng masama ay napopoot sa ilaw at hindi lumalapit sa ilaw upang huwag masaway ang kanilang mga gawa. Nakikita nila ang busilak na kalooban ng kanilang kapatid. Nababanaag nila ang liwanag ng banal na espiritu dito, pero binaliwala nila ito at sa halip ay lalo silang nag-init sa kanilang kapatid
dahil ang gumagawa ng masama ay napupuot sa ilaw. Madalas nawala sa kanilang bahay ang kanyang mga kuya dahil palipat-lipat ang mga ito sa paghahanap ng mga pastulan na pwedeng pagdalhan ng mga hayop ng kanilang ama. Kaya naman, madalas ay inaabot ng ilang araw o maging ilang buwan na wala sila sa kanilang bahay. Nag-aalala si Jacob para sa kanyang mga anak, lalo pat nalaman niya na umabot hanggang sa lupain ng Sikem ang paghahanap ng kanyang mga anak. Doon mismo sa teritoryo kung saan pinatay ni Simeon at ni Levi ang lalaking gumahasa sa kanilang kapatid na babae. Nag-alala tuloy si Jacob na baka gumanti ang mga taga-Sikem sa kanila at pagpapatayin sila doon. Dahil dito, inutusan ni Jacob si Jose, puntahan mo yung mga kapatid mo at alamin mo kung ano nangyari sa kanila. Na para bang wala sa isip ni Jacob na may galit yung magkakapatid dito kay Jose. Kasi para kay Jacob, tapos na yun. Kumbaga, hindi na sila galit sa kanilang kapatid. Pero ang hindi niya alam, parang tanim na nag-ugat na ang puot at inggit sa puso ng mga ito laban sa kanilang nakakabatang kapatid. At syempre, masaya namang sumunod si Jacob sa utos ng kanyang ama dahil namimiss na rin naman niya yung kanyang mga kapatid eh. At sa kanyang pag-alis, isinuot niya nga yung tunika na ibinigay sa kanya ng kanilang ama. Halos 50 milya ang nilakbay ni Jose papuntang Sikem para lang kumustahin ang kanyang mga kapatid. Nagtiis siya ng gutom at malungkot na paglalakbay sa gitna ng disyerto sa paghahanap sa kanila. Nakarating siya sa Sikem, pero pagdating doon, ang sabi ng isang lalaki, wala na doon yung mga kapatid niya. Nagpunta sila sa Dotan. So ibig sabihin, kailangan na namang maglakbay ng dagdag na 15 milya mula Sikem papuntang Dotan itong si Jose. Medyo pagod na rin siya pero para lang mawala yung pag-aalala ng kanyang ama at dahil namimiss na rin niya yung kanyang mga kapatid, nagmadali si Jose papuntang Dotan. Hindi naman nahirapan si Jose na hanapin yung kanyang mga kapatid pagdating niya sa Dotan. At malayo pa lang ay natatanaw na nila si Jose at nakangiti pa ito na papalapit sa kanila na para bang walang problema sa kanilang relasyon sa kanya. Oy kayo, nandyan na yung kapatid niyong mapanaginipin, sabi nung isa sa kanila. Para bang hindi man lang niya naisip kung gaano kalayo at kung anong gutom ang tiniis ni Jose para lang mahanap at makamusta sila. Sa halip, ang napansin nila habang lumalapit itong si Jose is yung tunika na suot-suot niya na binigay sa kanila ng tatay nila. At iyon ang lalo pang nagpatindi ng kanilang inis sa kanya. Tara, patayin na lang natin yan, sabi nung isa. Patayin na lang natin yan para wala na tayong problema. Eh sinang-ayunan naman siya nung iba. Patayin natin tapos tapon natin sa balon yung bangkay niya at sabihin natin sa ama natin na nilapas yan ng hayop. Tingnan lang natin kung anong mangyayari sa panaginip ng taong yan. Sabi pa niya, no? Pero mabuti na lang at meron pang kahit kaunting pagmamahal na dumapo o lumabas sa puso ni Ruben, yung kanilang kuya. Teka, wag na lang natin patayin. Tapo na lang natin sa balon, sabi ni Ruben. Iniisip niya kasi na pag tinapo na lang si Jose sa balon, pwede pa siyang makauwi. Pwede pa siyang magbalik sa bahay nila. So kumbaga, meron pa rin talagang kaunting awa na natitira dun sa puso ng panganay. At dahil panganay siya, pinakinggan naman siya ng kanyang mga nakakabatang kapatid. Eto si Jose, excited na excited nung lumapit siya dun sa mga kapatid niya Pero unti-unting nagbago yung reaksyon ni Jose nung makita niya na nakasimangot yung mukha ng kanyang mga kapatid habang papalapit siya. At nung makalapit na nga siya, gulat na gulat siya kasi bigla siyang nilapitan ng kanyang mga kapatid at dinamba siya. Hinawakan siya sa magkabilang kamay na para bang bubugbugin siya Mga kuya, bitawan niyo ako. Wala po akong ginagawa sa inyo. Ano pong ginawa kong kasalanan sa inyo? Sabi siguro ni Jose, no? Hindi siya pinakinggan. In fact, hinubad ng mga kapatid niya yung suot-suot niyang tunika. At yung iba naman is parang binabatok-batukan pa siya. Nagmamakaawa siya pero parang hindi siya pinapakinggan. In fact, binuhat nila si Jose at ibinalibag siya dun sa loob ng balon. Ang lalim-lalim pa naman ng balon. Ganyan yung sinapit ni Jose sa kanyang mga kapatid nung dumating siya sa Dotan. Nung masiguro nila na hindi na siya makakaahon dun sa balon, dun lang siya tinigilan ng kanyang mga kapatid. Nag-upuan na ito at nagsikain na para bang pinagtatawanan pa siya. Ganun kalupit ang sinapit ni Jose sa kanyang mga sariling kapatid. Sabagay, iba-iba kasi naman sila ng nanay Lumaki pa sila, may inggit sa isa't isa.
So mahirap talagang makaramdam ng pag-ibig pag ganito, 'di ba? May isa doon na parang hindi pa kontento doon sa ginawa nila sa kapatid nila. Ang gusto pa, ibenta pa siya. Kasi nakakita sila ng isang grupo ng caravan na paparating. Itong caravan na ito, binabagtas yung daan papuntang Egypt. Tapos meron mga daladalang mga kalakal galing doon sa Jordan o sa kabilang bayan ng Jordan. So itong si Juda, naisip niya, sabi niya, bakit hindi na lang natin ibenta si Jose? Imbis na patayin, ibenta na lang natin. At least meron pa tayong napakinabangan. Tsaka kapatid din naman natin yan, sabi ni Juda, no? Mukhang magandang ideya na, sabi ng ibang mga kapatid niya. So, they followed the suggestion of Judah na ibenta na lang si Jose. So, pagdating ng karaban, hinangon nila si Jose mula sa balon. Ito namang si Jose, umiiyak. Siyempre, ang sakit ng pagkakahulog sa kanya dun sa balon eh. Tsaka sugatan siya. Takot na takot din siya dahil baka kung anong gawin na sa kanya ng mga kapatid niya, baka patayin na siya eh. Pero nung makita niya yung caravan, lalong umiyak si Jose. Lalo siyang nagpalahaw at nagmakaawa sa kanya mga kapatid. Siguro kung nandun kayo sa tagpo na yun, madidinig niyo talaga yung pagmamakaawa ni Jose. Parang awa niyo na, wag niyo na akong ibenta mga kapatid ko. Kasi naramdaman niya na ibebenta siya eh. At alam ni Jose na mas matindi ang taong ibinenta sa malayong lugar para maging alipin kaysa sa mamatay. Mas matindi ang maging alipin kaysa sa mamatay. So, gano'n na lang yung kanyang pagmamakaawa doon sa kanyang mga kuya. Kasi during that time, kumbaga siya yung pangalawa sa bunso eh. Yung bunso nila si Benjamin, hindi pa naman pwedeng sumama yun sa kanya dahil napakabata pa ni Benjamin noong mga panahon na yun. Pero anong nangyari? Nagbingi-bingihan lang yung mga kuya niya. Para bang ang tingin nila sa kanya is kaaway na hindi kadugo. Meron naman ding mga naawa sa kanya pero mas pinili na lang nilang manahimik. Nagtikom na lang sila ng bibig nila. Kumbaga kasi dumating na sila sa point na wala ng atrasan eh. Kung tutulungan nilang makalaya o makatakas si Jose at makabalik ito sa kanila, damay silang lahat sa galit ng kanilang ama. Pag nalaman ni Jacob yung ginawa nila sa sarili nilang kapatid, paborito pa naman si Jose. So, mas pinili na lang nila, patigasin na lang yung puso nila dun sa pagmamakaawa. Magbingi-bingihan na lang sila habang nagmamakaawa yung kapatid nila. Baka nga ang nangyari pa nito, nung lumapit yung karaban, tinanong sila, sino ba yan? O baka ipinagkanulo din nila, baka sinabi nila na hindi namin kaano-ano yan, kaaway namin yan. Baka yung pa ang pakilala nila kay Jose eh. Diba? Ganong kalupit yung kanya mga kapatid. Baka sinabi nila, may atraso sa amin yan, nahuli namin, binugbog namin, kaya bebenta na lang namin sa inyo. Total, wala naman ding silbi yan, baka wala na ring pamilya. Yun ang sinabi nila dun sa may-ari ng caravan. Si Jose, nagmamakaawa, walang tigil sa pagmamakaawa. Sinasabi niya na kapatid ko po sila pero ayaw maniwala ng may-ari ng caravan kasi kung kapatid mo, ba't ka ginaganon? Halos lahat sila nagkakaisa laban sa'yo, di ba? So kung ako yung may-ari ng caravan, posible rin na maniwala ako dun sa mas marami kaysa dito sa iisang taong ito. Baka isipin ko pa na nasisiraan ito ng bait. Diba? At syempre, bata pa si Jose. So medyo malakas pa to. Kumbaga, malaki pa pakinabang na makukuha dito. At so bilang negosyante, naisip niya na, sige, bibiling ko. Tsaka magkano lang naman din kasi binenta, 20 pieces of silver lang. Sabi nga dun sa isang research na nakita ko, kapag kinonvert yun sa panahon natin ngayon, that's only $216, mga kababayan. $216 lang ang naging katumbas ni Jose. Mahigit 12,000 kung i-convert nyo sa peso. So, murang-mura at saka batang-bata. So, malaki pa mapapakinabangan dito. At bilang negosyante, hindi nga nagdalawang isip na bilhin ng may-ari ng caravan itong si Jose, no? So, yun yung sinapit ni Jose sa kamay ng mga kapatid niya. Wala siyang tigil lang kaiyak. So, nang isinampa siya sa caravan, iyak siya ng iyak, tawag siya ng tawag, nagmamakaawa, hanggang sa lumayo na lang o mawala na lang sa paningin nila yung caravan at hindi na nila marinig yung pagmamakaawa ng kapatid nila. So, maya-maya, nung makalayo na yung caravan, siya namang dating ni Ruben. Nung time na yon wala si Ruben eh, parang meron siyang pinuntahan. So, lumapit siya dun sa balon at nagulat siya kasi wala na si Jose dun. Sabi siguro ni Ruben, hala, anong ginawa ninyo kay Jose? Saan nyo siya dinala?
So nag-advance thinking si Ruben na baka kung ano na, baka pinatay na si Jose. Kaya pinunit ni Ruben yung damit niya. Kasi pag pinunit yung damit, ibig sabihin nun, namatayan eh. Yun ang ibig sabihin ng pagpupunit ng damit. So pinunit ni Ruben yung damit niya nung makita niya na wala na si Jose doon, baka pinatay na. Sabi ni Ruben, saan ako pupunta ngayon? Ibig niyang sabihin, saan siya lulugar? Kasi pag umuwi sila kay Jacob, tiyak bilang panganay, tatanungin siya, nasaan si Jose? Ano isasagot niya? 'Di ba? O saan siya lulugar? Saan ako pupunta ngayon? Yun ang ibig sabihin ni Ruben doon sa kanyang tanong. Pinaliwanag nila yung ginawa nila kay Jose. Sabi ka, binenta na lang namin para at least meron tayong pagkakitaan, meron tayong mapala dyan sa tao na yan. Sabi nung isang kapatid, parang pinagbagsakan ng langit at lupa si Ruben kasi wala siyang nagawa para iligtas yung kapatid niya. At wala rin naman siyang magagawa kasi nakalayo na yung caravan. So, no choice si Ruben kundi magpatangay na lang din sa agos dun sa ginawa ng mga kapatid niya. Sumang-ayon na lang din siya dun sa plano na pag nakauwi sila, sabihin na lang sa tatay nila na napatay ng hayop itong si Jose. So, kumuha sila ng hayop, pinatay nila, tapos ibinabad nila doon yung damit o yung tunika ni Jose para yun yung mag-serve na evidence na itong si Jose is talagang napatay ng hayop. Yun yung plano pag-uwi, At syempre, habang pauwi sila, hindi talaga maikuble yung kaba na nararamdaman nitong magkakapatid. Hindi nila alam kung papaanong ipapaliwanag sa kanilang ama o papaano nilang uumpisahan yung explanation ng kanilang mga kasinungalingan. At bukod doon, natatakot sila na sa kung anong pwedeng maging reaksyon ni Jacob pag nalaman yon. So, nung makauwi sila, ipinakita din nila agad-agad pinakita nila kay Jacob yung tunika na suot-suot ni Jose. O kilalanin mo yan kung yan damit ng anak mo. Natagpuan namin yan habang kami papauwi sa daan. So, nung makita ni Jacob yung damit na duguan, halos gumuho ang mundo ni Jacob nang makilala niya yung damit ni Jose. Napasigaw siya damit nga niya ito. At pinatay siya ng hayop. Sabi niya, tsak, na nilapas siya ng hayop. Sabi ni Jacob, halos gumuho yung mundo niya At dahil patay na nga si Jose, pinunit ni Jacob yung kanyang damit. Parang yung ginawa ni Ruben kanina, pinunit niya rin yung damit niya, tanda ng kanyang pagluluksa. Ano naman ang naging reaksyon ng magkakapatid habang nakikita yung tatay nila na nasa ganong kalagayan? Hindi nila ini-expect syempre na ito yung magiging reaksyon ng kanilang ama. Kumbaga, mas matindi pa sa inaakala nila kasi grabe yung iyak ni Jacob nung yung kanyang pagwawala nung makita niya na namatay yung kanyang pinakamamahal na anak yung kanyang paboritong anak Syempre kahit naman sino, 'di ba? You cannot imagine the reaction of a person who found out that his favorite child has been killed. Hindi ninyo mai-imagine kung gaano na lang yung hinagpis ng taong yon. At yun ang nakita ng magkakapatid dito kay Jacob. So they tried to comfort their father. Tinawag din nila yung kanilang mga kapatid na babae para pagtulong-tulungan na i-comfort yung kanilang tatay. Pero wala Ayaw talagang magpa-comfort ni Jacob. Sobrang sakit nung kanyang nararamdaman ng mga panahon na yon. At ang sabi niya, hanggang sa mamatay ako, magluluksa ako sa anak ko. Ang ibig sabihin, wala na talagang ligaya na mararamdaman si Jacob sa buhay niya hanggang sa siya'y mamatay. Puro pagluluksa na lang. And this is a burden to see kung isa ka dun sa mga anak ni Jacob nung mga time na yon. So ang tanong, kamusta naman si Jose? Habang tensyonado dun sa kanilang bahay, kamusta naman siya? Siyempre, walang tigil sa pag-iyak si Jose. Habang binabagtas ng caravan yung daan papuntang Egypt, iyak siya ng iyak. Nararamdaman niya yung mga burol na dinadaanan ng caravan, yung mga bundok. So, it makes him to realize na malayo na nga siya dun sa kanyang bayan. At hindi niya na alam kung siya ay makakabalik pa dito. At habang umiiyak, patuloy na bumabalik sa kanyang alaala yung mukha ng kanyang mga kapatid na nakatingin, na galit sa kanya. Yung iba nagtatawanan, pinagtatawanan siya. Naaalala niya yung paghahagi sa kanya dun sa balon na parang kala mo hindi nila kadugo. Biruin mo, ihagis siya dun sa balon. 17 anyos lang si Jose nun Napakabata pa, parang magdanas ng ganun Sa kamay pa mismo ng mga kapatid niya.
At nakita niya na kumbaga nag-throwback sa isip niya lahat ng mga nangyari nung araw na yon. Kumbaga dinig na dinig pa niya yung tawanan ng kanyang mga kapatid at yung mga masasakit na salita na binibitiwan laban sa kanya. At ngayon nakikita nga niya yung kanyang sarili, from a favored son, naging isa siyang taong patapon na dadalhin sa kung saan para maging alipin. Yun ang na nakikita niya ngayon sa sarili niya. Pero alam nyo, habang nag-iisip-isip itong si Jose, meron din siyang natutunan Meron ding aral na na-realize sa kanyang buhay na dapat is noon pa niya natutunan. Alam nyo kung ano yon, mga kababayan? Yung pagtitiwala sa Diyos. Yung buong pusong pagtitiwala sa Diyos na hiwalay sa mga taong pinagkakatiwalaan niya ng lubos. Na-realize niya na meron ding kasalanan si Jacob. Kung hindi sana ipinakita ng tatay niya yung favoritism sa pamilya, hindi sana magkakaroon ng inggitan Malamang hindi sana humantong sa ganon. Hindi sana mangyayari yung ganitong nangyari sa kanya. At na-realize niya na mali na siya ay lubos na sumandal sa kanyang ama kasi darating ang time, he will found himself na hindi siya handa sa mga pangyayaring katulad nito. So yun yung mga bagay na na-realize niya. And at that point, unti-unting nabaling o na-develop ang isip ni Jose sa Diyos. Na-realize niya na bukod kahit kanino, wala na talagang masasandalan kundi ang Diyos. At naalala ni Jose yung kwento ng kanyang ama, na ikwento sa kanila noon kung anong hirap ang pinagdaanan ni Jacob sa disyerto. Kung papaanong iniligtas ng Diyos ang buhay ng kanyang ama nang tumakas siya sa galit ni Esau. Nagdanas din noon si Jacob ng pag-iisa sa disyerto. Wala ni isang supot na barya o tinapay na daladala, maliban dun sa suot-suot niya at dun sa tungkod na daladala niya. Pero sa kabila ng mahirap na kalagayan, hindi pinabayaan ng Diyos si Jacob. At iyon ang na-realize ni Jose ng mga panahong yon. Naniniwala siya na it's the time for me naman para maranasan din yung naranasan ng tatay ko. And I believe na hindi ako pababayaan ng Panginoong Diyos kung magtitiwala ako sa Kanya gaya ng pagtitiwalang ginawa ng aking ama. Diyos na ang bahala kung anong kapalaran ang naghihintay sa akin sa Egypt. Yun ang unti-unting na-develop sa isip ni Jose ng mga sandaling yon. So pagdating ni Jose sa Egypt, naging mahal ang presyo niya sa palengke ng mga alipin. Siyempre, kabataan, mas malakas, mas mahaba ang buhay, kaya mas mahal din ang presyo. At ang nakabili po sa kanya ay isang high-ranking official sa palasyo ng hari, si Potiphar. Si Potiphar po ang kapitan ng mga gwardya sa palasyo. At dahil high-ranking official ang nakakuha sa kanya, asahan ninyo na lahat ng klase ng luho nasa mansyon nito. Rampant din ang idolatry at kahit saan doon sa mansyon niya, mayroong mga rebulto ng mga Diyos-Diyosa nila sa Egypt. Siyempre bilang high-ranking official, dapat tapat siya sa relihiyon nila, sa Egyptian paganism, dahil ang hari sa Egypt ang kinikilalang pinakamataas sa religion. Kumbaga siya yung nagsisilbing high priest ng Egyptian religion Pero alam nyo, kahit ganoon ang environment ni Jose sa Egypt, hindi niya binitawan ang mga prinsipyo ng kanyang pananampalataya. Hindi siya katulad ng iba ngayon na para lang maging katanggap-tanggap sa mga taong nasa paligid nila mag-aaral silang uminom para makasabay sa inuman ng mga boss at saka ng mga kaibigan. Mag-aaral silang manigarilyo, mag-aaral silang gumamit ng bawal na gamot, mag-aaral silang magsugal, etc. etc. Pag-aaralan din niya kung ano yung ginagawa ng mga taong nasa paligid niya. Hindi po ganun si Jose, mga kababayan. Manapa ay nanatili siyang simpleng tao at takot na makibagay sa alam niyang labag sa kalooban ng Diyos. Imagine, Joseph is just 17 years old and yet he learned how to avoid the ungodly influence of his environment. At dahil sa siya'y kabataan, dumaan din siya sa mga sarit-saring tukso ng pagkabata. Babae, barkada, pita ng laman. Kasi syempre may mga tauhan din naman doon na katulad niya Pero alam nyo, lahat ng yon ay napagtagumpayan ni Jose. At dahil sa kanyang katapatan sa Diyos, God is always on his side. And he was so blessed dahil doon, mga kababayan. At yun po ang naging daan
para kagiliwan siya ng boss niyang si Potiphar. Napansin niyo ba yun? Hindi niya kailangang makibagay sa mga ginagawa ng boss niya para lang makakuha ng pabor. And yet, he became so favored in the house of his master dahil tinulungan siya ng Diyos na pinagtatapatan niya. Pakinggan ninyo dito sa Genesis 39:2. Ang Panginoon ay naging kasama ni Jose at siya'y naging lalaking maunlad. Siya'y nasa bahay ng kanyang among taga-Ehipto. Nakita ng kanyang amo na ang Panginoon ay kasama niya at ang lahat ng ginagawa ni Jose ay umuunlad sa kanyang buhay. Kaya't nakatagpo si Jose ng biyaya sa paningin niya at ginawa niyang kanyang katulong. Ipinamahala niya kay Jose ang bahay niya at ang lahat niyang pag-aari ay inilagay sa kanyang pangangasiwa. Nakita nyo, lahat ng ginagawa ni Jose ay nagiging mabiyaya at maunlad. Kaya yung boss niya natutuwa sa kanya. Pag may iniuutos sa kanya o may pinapagawa, whether may kinalaman sa negosyo o sa pagpapatakbo sa loob ng bahay, lahat maganda yung kinakalabasan. So, ibig bang sabihin nito, nagmimilagro ang Diyos kay Jose? No. Lahat ng ginawa ni Jose ay may halong sipag, may dedikasyon, may katapatan sa kanyang tungkulin. At sa ibabaw ng lahat ay ang pananampalataya niya sa Diyos na gumagawang kasama niya, kaya siya pinagpapala. Alam nyo kasi, huwag nating isipin na ang pag-unlad o ang pag-asenso sa buhay ay dahil sa milagro. Yung iba ginagawang agimat ang Biblia, nilalagay sa tindahan para makaakit daw ng swerte. Ginagawang agimat yung mga religious song para makaakit daw ng swerte. No! Wala po sa ganon ang pagpapala, mga kababayan. At alam nyo ba, dahil si Jose ay nakagiliwan ng kanyang among si Potiphar, kalaunan hindi na siya itinuring na ibang tao sa pamilya. Sa pagtagal ng panahon, itinuring siyang anak-anakan na ni Paraon. Kaya nga ang nangyari, pinagkatiwala sa kanya lahat ng mga ari-arian sa bahay. Biruin mo, ipagkatiwala sa iyo lahat ng ari-arian sa kanyang mansyon, actually, hindi lang nga yung sa kanyang mansyon, kundi pati yung kanyang mga negosyo. So, ibig sabihin, he was treated as a real son talaga ni Potiphar. Hindi lang siya basta mayordomo, kundi tunay na anak na may authority sa lahat ng mga properties ng boss niya. At dahil sa siya itinuturing na anak, alam nyo ba na ipinapaharap na rin siya ni Potiphar sa mga high-ranking officials ng gobyerno, sa mga business partners, ganun din sa mga taong may matataas na kalagayan sa alta sosyedad sa Egypt. At pinag-aral din siya ng mga karunungan sa Egypt like Egyptian language, culture, business, and science, mga kababayan. Kasi alam naman ni Potiphar na hindi naman Egyptian born si Joseph at si Jose isang Hebrew. Kaya sinanay siya sa lahat ng mga edukasyon sa Egypt. And for 10 years, biruin nyo, 10 years, nag-stay siya sa bahay ni Potiphar. So imagine, for 10 years, nag-accumulate si Jose ng malaking improvement sa edukasyon at sa kultura ng kanyang amo at sa mga kalakaran ng alta sosyedad sa Egypt. Pero may isang kondisyon na hinihingi sa kanya si Potiphar. Lahat ng negosyo at pag-aari ni Potiphar, meron siyang authority, maliban lamang sa kanyang asawa. Mahal na mahal ni Potiphar ang kanyang asawa at hindi niya papayagan ang kahit na sino na pakialaman nito. Yun lang po ang bukod-tanging kondisyon. Actually, wala naman niyang problema kay Joseph dahil hindi naman siya ganong klase ng tao. May takot si Jose sa Diyos at mataas ang respeto niya kay Potiphar kaya malabong mangyari yan. Ang problema, itong asawa ni Potiphar is medyo may kakatihan sa katawan. Ewan ko kung gaano nakatanda ang agwat nitong babaeng ito kay Jose. Pero siguro mas may kakaiba kasi siyang nararamdaman dun sa binata. Kasi naman, magandang lalaki naman talaga itong si Jose. Nakuha niya yung kagandahan ng nanay niya nung kabataan nun. Kasi maganda si Raquel nung dalaga pa siya. Kaya nga na-fall in love sa kanya si Jacob. Biruin nyo nagsilbi si Jacob sa bahay ng tatay ni Raquel for more than 20 years. Makuha lang ang kamay niya. Hinamak ni Jacob ang lahat, makuha lang ang kamay ni Raquel. Diniscuss natin yan dun sa nakaraang episode ng ating Genesis series. At itong kagandahan ni Raquel, minana ni Jose. Kaya itong asawa ni Potiphar, naakit kay Jose. Kaya ang sabi ng Biblia, araw-araw niyang inaakit si Jose na halos dumating pa nga daw sa punto na nagmamakaawa siya na para lang may mangyari sa kanila.
Siguro kung ano-anong pangako na lang ang binibitiwan or inaalok nitong babaeng ito kay Jose para lang may mangyari sa kanila. Ganun katindi ang tama ng asawa ni Potiphar kay Jose. Tapos matipuno at makisig pa yung pangangatawan ni Jose. Kaya hindi malayong mabaliw-baliw sa kanya yung asawa ni Potiphar. Ito, pakinggan ninyo ha. Dito sa Genesis 39 Gs. At nangyari na nakikiusap man siya kay Jose araw-araw, ay hindi nakikinig sa kanya na siya sipingan o pakisamahan. Biruin nyo, araw-araw nakikiusap pa, nagmamakaawa. Hindi lang seduction ang ginagawa niya, kundi nagmamakaawa siya na may mangyari at pakisamahan siya. Dumating pa pala sa punto na yung babae, nagyayaya na makipagtanan. Kasi sabi niya, no, pakisamahan. To be with him. Sabi siguro ng asawa ni Potiphar kay Jose, alam mo, tatalikuran ko kahit asawa ko, magsama lang tayo eh. Umalis na tayo dito. Ganon yung sinasabi ng asawa ni Potiphar. Pero kahit anong gawin niyang pagmamakaawa at pagsiseduce kay Jose, lahat ng klase ng alam niyang pagsiseduce ginawa na niya. Pero hindi umubra kay Jose eh. Sa palagay niyo, may ganyan pa kaya sa panahon natin ngayon? Yung iba, pag may mga ganyang pagpaparamdam, talaga namang nakikipag-flirt pa. Pumapatol pa talaga doon sa mga berdeng usapan eh. Pero, hindi ganun si Jose, mga kababayan. Hindi pwede yung ganan, madam, sabi niya. Hindi pwede, lahat ng nandito sa bahay nyo at lahat ng negosyo ng asawa nyo ay pinagkatiwala sa akin. Bukod tanging kayo lang ang hindi ko pwedeng pakialaman, kaya bawal yung gusto nyo. Malaking kasalanan niyang naiisip ninyo, kaya hindi pwede yan. Sabi ni Jose dun sa amo niyang babae. So, itong babae, nakaisip ngayon ng paraan. Sabi siguro niya, ay hindi pwede yan. Hindi ako makakapayag na hindi ka mapasakin. So, isang araw, habang ginagawa ni Jose yung kanyang trabaho at pumasok siya dun sa silid ng asawa ni Potiphar, siguro, kasama sa katungkulan niya kasi na pumasok sa silid nung asawa para i-check kung anong kalagayan nito at kung meron bang ipapagawa sa kanya. Nung nagpunta siya doon, nagkataon na wala doon yung mga alalay ng amo niyang babae. Nasa labas lahat ng bahay, mga alipin sa mansyon. At alam nyo, hindi coincidence na nasa labas lahat ng mga tao, no? Hindi coincidence yun. Lahat yun, sinadya ng asawa ni Potiphar. Pinalabas niya lahat ng mga tao sa kwarto at sa buong bahay para matrap niya si Jose. At itong babae, nung makakita ng tiyempo, sinumpong ng kakatihan sa katawan. Sukat ba naman? Lapitan niya si Jose at pinwersa. Biruin mo, siya pa yung babae, siya pa yung namwersa. Ha? Gulat na gulat si Jose. Ma'am, wag po. Sabi siguro ni Jose, no? Ma'am, wag po. Kakapumiglas, hinila nung babae yung coat ni Jose. Sabi nung iba, hinubaran daw si Jose. Pero hindi po siguro dumating sa ganung punto, mga kababayan. Coat lang naman yung natanggal sa kanya eh. So dahil ayaw pagbigyan yung kanyang amo, nagtatakbo si Jose. At iniwan niya lang niya yung kanyang coat. Actually, tinangkapan niyang bawiin yon dun sa amo niya. Pero wala eh. Ayaw ibigay nung amo nung maharot na asawa ni Potiphar. So no choice siya kundi umalis na lang. Tapos pag alis ni Jose, siya namang pagsisigaw naman bigla nitong babae. Rape. Ayun. Nagdatingan yung mga asawa o yung mga gwardya at mga alipin sa bahay. Ang sabi dito sa Genesis chapter 39 verse 14, tingnan ninyo. Dinalhan tayo ng asawa ko ng Hebreong ito para tayo hamakin. Sukat ba naman pasukin ako sa aking silid at gusto akong pagsamantalahan? Mabuti na lamang at ako'y nakasigaw. Pagsigaw ko, kumaripas siya ng takbo at naiwan sa akin ng kanyang damit. So, yun yung sinabi ng asawa ni Potiphar dun sa mga alipin. Itinago niya yung coat ni Jose at hinintay niya na dumating nga itong kanyang asawa. At ito na nga, pagdating ni Potiphar, nagsumbong ngayon itong asawa niya. Alam mo ba ginawa sa akin yung alipin mong Hebreo? Pinasok ako sa silid ko at pinagtangkaan ako. Buti nagsisigaw ako kaya hindi natuloy eh. At ito, ebidensya, pinakita niya yung damit ni Jose. So pagkakita ni Potiphar dun sa coat ni Jose, siyempre mahal ni Potiphar yung asawa niya, galit na galit ngayon siya kay Jose. Pero alam nyo, kalaunan na pag nag-isip-isip din tong si Potiphar eh. Hindi naman kasi bobo si Potiphar, basta maniwala na lang eh. Bagaman nagalit siya kay Jose dahil sa sumbong ng asawa niya, nag-isip siya. Hindi siya makapaniwala na magagawa ni Jose yun. Sa tagal ni Jose sa kanila, for 10 years,
kahit kailan ay hindi gumawa si Jose ng ikagagalit niya at kilala niya ang pagkatao ni Jose. Malabo itong sinasabi ng asawa niya eh. Pero anong gagawin niya? Magagalit naman yung asawa niya sa kanya kung hindi niya papaniwalaan, di ba? At lalabas na magiging kahiya-hiya sila sa tao kung hindi niya aaksyonan nito. So, ipinatawag ni Potiphar si Jose. Sinabi ni Jose na, boss, hindi totoo yan. Hindi totoo yung bintang ng asawa nyo. Kahit kailan hindi ko yan magagawa. Malalim na po ang pinagsamahan natin, kaya malabong lokohin ko kayo. Yun siguro ang mga sinabi ni Jose kay Potiphar. Eh, matalino naman si Potiphar, kaya alam niya na nagsasabi ng totoo si Jose. Given kung gaano kabait, kabuting tao itong si Jose. Pero wala siyang choice. Kailangan niyang aksyonan nito. Kung si Potiphar ay naniwala sa sumbong ng asawa niya, alam niyo, hindi lang kulong ang mangyayari dito kay Jose eh. Kung naniwala siya, hindi lang kulong. Ipapapatay niya sigurado si Jose. Pero the mere fact na ipinakulong niya lang si Jose, this is because Potiphar did not believe his wife. Ganyan po yan. So, labag man sa kalooban ni Potiphar, ipinakulong na lang niya si Jose. So, yan po ang katotohanan sa mga nangyari, mga kababayan. Ngayon, ang tanong, ano ang kapalarang naghihintay kay Jose sa bilangguan? Makakalaya pa ba siya? Ano ang naging buhay niya sa loob ng kulungan habang hinihintay yung hatol ng gobyerno ng Egypt laban sa kanya? Yan po ang ating titingnan sa susunod na episode ng ating Genesis series. Huwag kayong bibitaw mga kababayan at maraming salamat po sa inyong panonood. Pagpalain po kayo. To God be the glory.